Mula sa madilim na pagpikit ay bungad sa akin ng kakaibang kulay ng pagmulat. Sa bawat pagkising ko, para akong nagluluksa para sa pagkukulang na hindi ko waring nawawala. May nakalimutan ata ako. May naiwan sa daan. Dahil may biglang paggaan ng aking dibdib na hindi ko maintindihan. Sa silangan ang sikat ng araw. Subalit bakit sa kanluran tayo nakatingala? Bukas na bukas ang pinto ng bansa para sa pagsamba sa hilaw na kultura. Bihis na bihis sa anyong banyaga. At kung huhubaran ang sarili ng kanluraning maskara, ano nga bang matitira sa atin? Meron pa nga bang matitira sa atin? Ano ba tayo? Sino nga ba kasi tayo? Ano tayo bilang Pilipino? Kailan? Paano tayo? Bakit tayo Pilipino? Tayo. Naloko ka na ba ng pagmamahal sa maling tao? Yung akala mo, malaya ka na sa lahat ng pananamantala. Tapos, fake news pala? Naku, wag ako. Alam ko yan. Marami akong entries. Ilang beses akong iniwan, niloko. Ilang beses din akong inabuso sa iba't ibang aspeto. Lagapak, yurak na yurak. Ninakawan ako ng pag-asa at pangarap. Hoy, sus! Para kang nag-swimming sa kalsadang puno ng mga kawatan. Tinangkilig ko Pinagtanggol ko pa nga sa mga tao. Pero wow, mali! Nabubudol na pala ako. Sakit umasa, no? Nakakapagaling maging ignorante sa mismong bansa. Sa ganda mong to, hindi ko deserve. Hindi natin to deserve. Hoy girl! Ano ba chinichika mo dyan? Kanina ka pa parang may kaaway Sali mo naman kami dyan. Nako, so uncultured ha? Ano nga kasi? Alam niyo ba, ang panloloko'y hindi lang naman sa pagmamahalaganap. Nako, sa ngayong Pilipinas dyan, mananakop, pagkatapos ng mananakop, laspag kung laspag Oh no, that's so not fetch. Ayan, isa pang pinagugatan ng sinasabi kong konsepto ay ang paggamit ng wikang Ingles. Okay, I'm seated. Tell me about it. Hindi naman sa ina-antagonize ko ang salitang Ingles dahil parte yan ng kinagis na nating kasaysayan at wika. Subalit, ang dalawang aspetong ito ay tinuturing ng problematiko ng mga historiador. And that's because? Ika nga, history is the written records of past events. No documents, no history. At issue ito dahil ang lahat ng dokumento na nagsilbing batayan ng ating kasaysayan ay nagmula sa mga dayuhang mananakop. At dahil hindi sumusulat ang ating mga ninuno, nahulog tayo sa isang kolonyal na pananaw na itinuturing tayong mas mababa kaysa sa mga dayuhan. At ang lahat ng kagandahan, ginhawa, ay nagmumula lamang sa mga dayuhan. Kuha mo! Bukod pa dito, ang mataas na pagpapahalaga natin sa dayuhang wika ay nagdudulot ng paghihiwalay ng mga nakapag-aral sa bayan umasa. Karamihan sa mga aklat pangkasaysayan ay nasusulat sa wikang Ingles na nagdudulot ng diskriminasyon sa mga hindi marunong mag-Ingles o gumagamit ng Tagalog sa formal na diskurso. O nga no! Kaya naman, isinulong ni Dr. Zeus A. Salazar
ama ng historiografiyang Pilipino at pantayong pananaw, ang isang pangkaisipang eskwelahan na naglalaman ng mga kwento at kasaysayan ng Pilipino, inais ng salaysay ng mga Pilipino para sa mga Pilipino. Ang pantayong pananaw. Bago yan Ano pa? Dali! Teka, ganito. Himayin muna natin ang punot dulo. Noong 16 na taon, bago pa ang masalimuot na pagdating ng mga Kastila, ang arkipelago ay nababalot na ng misteryo at kasaysayan. Ang mga tribong etnolingwistiko, bagamat may pagkakamag-anak at pagkakahawig, ay nagtataglay ng sariling pananaw at diwa. Walang umiiral na pangkalahatang kamalayan o bansang nag-uugnay sa kanilang mga karanasan. Ngunit sa anino ng kasaysayan, isang lihim na pag-uusap ang umusbong, at ito'y sa tinig ng mga elit. Sa tulong ng mga alagad ng Kristyanismo, nagtagumpay sila sa pagbuo ng isang identidad, ang Pilipino. Isang pagpupunyagi na hindi lamang nagdala ng bagong wika, kundi nagtanim din ng mga butil ng kultura at sibilisasyon. Ang mga tinaguriang elite ay tinawag ni Jesús Salazar na mga akulturadong grupo ng tao. Nagsimula sila bilang bahagi ng isang pangkat noong unang pagtatagpo ng mga taga-arkipelago at Kastila. Sila'y tinatawag na Ladino dahil sila ang nagtataglay ng kaalaman sa wika ng Kastila. Naging tagasalin at tagatulong sila ng mga praile sa pagsusulong ng Kristyanismo sa Pilipinas. Sa kanilang pagsasalin, dala ang mga kaisipan ng mga praile patungo sa katutubong wika at ang mga kaisipan ng mga katutubo patungo sa wikang Kastila. Sa kanilang mga isipan, nagtagpo ang mga yaman ng kultura ng Kastila at ang kalinangang katutubo. Ang epekto nito ay naging halata noong panahon ng Amerikano sa mga tanyag na tulang bilingwal gaya ng one day, isang araw, I saw, nakakita, a bird, isang ibon, na naglalarawan ng kasanayan ng mga makatang Ladino tulad ni Fernando de Bagong Banta. Ito'y nagpapakita ng ugnayan ng mga akulturadong Ladino sa proseso ng akulturasyon, isang bahagi ng pagkolonisa na umusbong sa kanilang sariling kultura at lipunan. Sa kakaibang pagtatagpo ng Kastila at ng mga Ladino, nabuo ang isang napakasalimuot na kabanata ng pagsasalin wika, isang makabuluhang bahagi ng kolonyalismong Kastila. Ang kanilang pagsasalin ay hindi lamang simpleng wika, kundi pagtatangkang ipanganak ang bagong pagsasarili ng isang bayan, kung saan ang kaisipan at kultura ng kanluranin at ng kapuluan ay nagsanib at nagdala ng kakaibang kulay sa kolonyal na eksena. Sa pagsasanib puwersa ng mga isipan at damdamin sa gitna ng kolonyal na pagmamay-ari, nilikha ang diwa ng Pilipino na nagtataglay ng mga gawi at aral mula sa dalawang magkaibang mundo. Isa itong kahanga-hangang sayaw ng intelihensya at kultura na umusbong sa tagpong kolonyal na ngayoy naging bahagi ng kamalayan at itinuturing na bahagi ng kontraktual na kolonyalismo, ayon kay Vicente Rafael sa kanyang nilathalang disertasyon na Contracting Colonialism. Ikatlong dekada ng 18 taon nang dumagsa ang mga Ladino sa masalimuot na sistema ng kolonyalismo sa ilalim ng mga Kastila. Naging mga eskribanos, abogadilyos at katuwang sa pamahalaan ang ilan sa kanila, habang ang iba naman ay nagtalima sa landas ng relihiyon bilang mga pari. Sa mga simula ng dekada, nag-usbong ang mga seminaryo, handog ng rehimeng Kastila upang tugunan ang lumalaking pangangailangan sa mga paring sekular. Ang pagiging pari ay naging isang marangal na posisyon at ang mga paring Pilipino mula sa iba't ibang lahi ay nag-angkin ng mga parokya at naging tagapamahala ng mga simbahan. Subalit, sa likod ng kanilang pag-akyat sa kapangyarihan, hindi sila nakaligtas sa pangungutya at pangaapi ng mga praile. Inilantad ng mga praile ang kanilang masamang hangarin. Itinuring na kompetisyon ang mga paring Pilipino at hinamon sila sa larangan ng wika at kulturang Kastila.
Sa gitna ng mga pangungutya at pagsasanib ng mga kapangyarihan, naglakas loob ang mga paring sekular na Pilipino na harapin ang hamon ng kaharian na itinuturing ng mga Indio na walang sibilisasyon at may panguuring hangarin. Sa ika-19 taon naman, sa gitna ng alingaw ng kolonyalismo, nagpatuloy ang marahas na pag-usbong ng mga akulturado, mga Ladino at mga paring sekular. Ang mga ilustrado, isang mas pinalad na uri ng Ladino na etokado sa labas ng simbahan, ay lumitaw upang baguhin ang laro ng kapangyarihan. Sa kanilang pusong nagliliyab ng pag-asa, ilulunsad nila ang laban para sa sekularisasyon. Isang kilusan upang ang parokya ay mapa sa kamay ng mga paring sekular na Pilipino at hindi ng mga praile Kastila. Gayunpaman, hindi rin sila nailigtas sa pangmamaliit ng mga praile na nananatili sa kanilang mataas na pwesto at ayaw magbigay daan sa pag-usbong ng mga Pilipino. Ang mga ilustrado ay tinawag na mga Indio lamang na sa mata ng mga Kastila ay hindi sapat na dahilan upang ituring silang kalahok sa lipunang kolonyal. Sa paligid ng makulay na kamalayan ng mga ilustrado, hinamon sila ng masalimuot na laban sa pag-aaklas ng Kastila. Tuwing ihinuhulog sa kanila ang bigat ng pangmamata, hindi naging sagabal ang kanilang pag-aakma sa pangalan na propagandista, isang pangkat na naglalakbay sa ilalim ng bandila ng pagpapalaganap ng kaalaman at kamulatan. Sa gitna ng kawalang-galang ng mga Kastila, lumitaw ang tatag at kahandaan ng mga ilustrado na tuklasin at ipagtanggol ang kanilang sariling kabihasnan. Sa mga matang may buhay na damdamin, tinuklas ng mga propagandista ang malalim na koneksyon ng mga Pilipino sa iba't ibang kultura bago pa man dumating ang mga Kastila. Dala ng diwa ng pangkami, ipinagmalaki ng mga ilustrado ang kanilang pagiging Pilipino. Hindi itinatangi ang kanilang sariling kasaysayan at kultura sa gitna ng mga pagsiklab ng dayuhang kamay. Ayon kay Rizal, nang dumating ang mga Kastila, bumagsak pa nga ang kabihas ng katutubo dahil nawalan ng interes ang mga Pilipino na pagyamanin nito. Lagi na lamang silang nilulusob o sinasama sa mga kampanyang militar na inilulunsad ng mga Kastila sa loob man o labas ng arkipelago. Kaya't ang nasimulang gawain ng pagbubuo ng pambansang kultura ng mga ilustrado ay napunta sa landas ng wika at mga ideya mula sa ibang bansa at sa mga estrangherong konsepto na hindi kailanman naaayon sa sariling kasaysayan. Batay sa impluwensyang Kastila, ang kanilang pagsisikap ay nagsilbing pagtataguyod ng kulturang nasyonal na nakaangkla sa sambahayan sa sibilisasyong Europeo at hindi nangunguna tungo sa isang tunay at orihinal na pambansang kabihasnan. Mas higit pa, ito ay nagdulot ng pagkalimot o kahit pagkawala sa mga kahulugan ng kalinangang Pilipino. Sa madaling salita, ang kabuuan ng kulturang inilahad, ipinagmalaki at nilikha ng mga propagandista, sa totoo lang ay isang lokal na aspeto lamang, isang regional na anyo ng kultura ng Kastila. Ito'y binubuo lamang ng mga gawa-gawang elemento mula sa mga Indio at mestisong naging Kastila, at kung may natirang lokal o di Kastila man, ito'y ilan lamang na naaalala mula sa mga iniwang kalinangan. Ang mga bahagi ito'y masusing isinasalaysay bilang mga pagpapakita ng ritual sa alaala dahil lamang sa pangangailangan ng mga ilustradong ilayo ang kanilang sarili mula sa mga Kastila na ayaw tumanggap sa kanila sa lipunang kolonyal kung saan ang tinatangi ng sibilisasyon ay Kastila at Europeo. Sa kalaunan, ang mga ilustrado ay naging tagapagmana ng lipunan at sibilisasyong kolonyal. Subalit tila nawala ang kanilang orihinal na kultura sa huling bahagi ng prosesong akulturasyon mula sa mga Ladino. Ganun yun. Nakakalungkot nga lang dahil sa kasalukuyan, hindi pa rin ganap ang pagkakaintindihan sa bansa dahil sa impluensyang Amerikano sa edukasyon
na nagdulot ng pag-unlad sa wikang Ingles. Pero nagsanhi naman ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng edukado at ng mahihirap. Hindi pa nagaganap ang tunay na talastasan sa buong bansa na dapat sana'y sinasagawa sa isang maunlad na wikang pambansa na may mga salita mula sa iba't ibang wika. Sa Japan at Thailand halimbawa, mas maganda at maunlad ang kanilang sitwasyon dahil sa pagkakaintindihan sa sariling wika. Ano? Nakikinig ka ba? Teka lang kasi, nagbabasa ako eh. Ayon dito, ang pantayong pananaw ay ang pananaw ng loob na kumakatawan sa atin, tayo, at inihihiwalay ang kanila, sila. So, ibig sabihin, ito ay isang panloob na pagkakaugnay-ugnay at pag-uugnay ng mga katangian, kaalaman, karunungan, hangarin, kaugalian, pag-aasal at karanasan ng isang kabuuang pangkalinangan. Isang kabuuan na nababalot sa at pinahahayag sa pamamagitan ng isang wika. Wow! Tama! Dagdag pa yan, ayon dito, sa ilalim ng konsepto ng bantayong pananaw, ang pangkat ay nagkakaroon ng isang common na batayan ng pangunawa at komunikasyon kung saan ang mga katangian, halaga, kaalaman, at iba pang aspeto ng kalinangan ay maipahayag at maunawaan ng buong pangkat. Kaya din, ang pantayong pananaw ay nagiging epektibo kapag ang lahat ng miyembro ng pangkat ay gumagamit ng isang wika o code. Ngayong alam niya na, sa ating patuloy na pagtahak sa mahabang pag-aaral ng kasaysayan, ingat-ingat sa mga ginagamit na metodolohiya. Kilatising mabuti ang bawat pananaw. Haluhugin ang mga pamantayan. Alamin at tingnan ang kasulok-sulukan ng pinag-ugatan nito. Huwag nang magpapabudol at huwag nang papanakaw. Hep! Akala nyo ba tapos na tayo? Hindi pa tayo tapos. May ilang mga detalye pa ako na dapat idagdag para sa mas ikayayabong ng inyong mga kaalaman. Sa ating paglalakbay tungo sa mas malalim na pag-unawa, tara't pag-usapan natin ang iba't ibang punto de vista sa kultura ng ating bansa. Ang pangsilang pananaw, pangkaming pananaw, at pangkayong pananaw ay mga mahalagang bahagi ng pag-unlad ng ating lipunan. Una, ang pansilang pananaw. Isang uri ng pananaw na may focus sa pagtukoy sa iba at hindi sa kapwa. Madalas nating maririnig ang ganitong mga pahayag. Ganito sila, ganito ang ugali nila, o ganitong mga tagalabas o banyaga. Ang ganitong pananaw ay nagdudulot ng pagkakaiba at paglalagay ng palasak na mga stereotype sa iba't ibang pangkat ng tao. Pangalawa, ang pangkaming pananaw, kung saan ang pangunahing layunin ay ang pagpapaliwanag tungkol sa sariling lipunan at kalinangan. Halimbawa, kung isang Tagalog noong ika-16 taon ay pupunta sa Brunei o sa Malakakaya, maaaring magbigay ito ng paliwanag hinggil sa sariling kaugalian at kalinangan sa wikang Malayo o sa Tagalog, depende sa kanyang kausap. At panghuli, ang pangkayong pananaw. Naglalarawan ito ng pananaw ng isang tao mula sa labas tungo sa mga tagaloob ng isang partikular na kalinangan. Halimbawa, ang pagsasabing kayong mga taga-Kalimantan ay iba, ganito kayo, hindi kagaya naming mga Tagalog, iba kayo. Ngayon, bakit nga ba mahalaga ang pagtalima sa pantayong pananaw? Ito ay may kaugnayan sa Great Cultural Divide o ang dambuhalang pagkakahating pagkalinangan. Ang pagkakaroon ng diwa ng pagkakahiwalay ng mga Pilipino mula sa kanilang sariling kultura at pag-uugali ang nagdudulot ng hindi pagkakaisa.
Dahil sa kolonyalismo, nawala o unti-unting nawasak ang kabuuan ng maraming grupo sa ating bansa. Ang nasyong Pilipino ngayon ay wala pang pantayong pananaw na bumabalot sa kabuuan. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakahati. Ito, ang mga elite o ang mga nakapag-aral ng ibang lengguwahe o ang tinatawag na kulturang nasyonal, at ang mga taga-bayan o ang mga Pilipino na dala-dala pa rin ang kamalayan at kultura ng mga Pilipino o ang kalinangang bayan. Narinig niyo na ba ang salitang iskisoprenyang pagkalinangan? Marahil, ang iskisoprenya ay oo, sapagkat ito ay isang medikal na kondisyon sa utak na nagdudulot ng mga pagbabago sa pag-iisip, damdamin at kilos ng isang tao. Subalit, ano nga ba ang iskisoprenyang pagkalinangan? Ito ba'y pagkakaroon ng dalawang mukha? Halina't himayin natin. Pag-usapan natin ang konsepto ng Xerox copy. Ang mga elite kasi ay kopyang Xerox lamang ng mga huwaran nilang pangalawang gamit ng Amerikano. Alam niyo ba na may tinatawag tayong First Filipino Complex? Ito ay ang nagiging resulta ng palaging pagkukumpara ng mga sarili natin sa ibang kultura, lalo na sa mga dayuhan, na nagiging sanhi ng isang uri ng kawalan ng katiyakan sa sariling pagkakakilanlan. Sunod naman, isa pang mahalagang bahagi ng iskizofrenyang pagkalinangan ay ang pagkailang o pagkarito ng mga elite. Hindi nila alam ang kanilang sariling kalikasan at kahit anong bahagi ng pagka-Pilipino. Ito'y nagdudulot ng malalimang kawalan ng kaalaman tungkol sa sarili at pagiging katutubo. Ibinahagi rin ang tatlong anyo ng pagkalito sa iskizofrenyang pagkalinangan ng mga elite. Ang halo-halo, iba yung ideal, at ang pamumuna o pamimintas. Ang mga ito ay nagpapakita kung paano nag-aambag ang mga elite sa pag-uugnay ng kulturang nasyonal sa mga dayuhan na madalas ay walang kinalaman sa ating sariling karanasan. May pagkabalimbing ang mga elite. Nakukuha pa rin nila na pagsamantalahan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang koneksyon dito. Halimbawa na lamang sa politika, upang mahalal sa Kongreso, magsasalita ang mga politiko sa wikang bayan, Tagalog o Pilipino, at wika ng kanyang kinabibilangang grupong etnolinguistiko. Ngunit, pagdating sa Maynila, gagawa siya ng mga batas sa Ingles na hindi naman naiintindihan ng karaniwang mamamayan. Pero, huwag kayong mag-alala dahil may sagot ang ating kultura sa pagyakap sa ating sariling kalinangan. At ito'y tinatawag natin na kalinangang bayan. Ito'y nakaugat sa ating kasaysayan, karanasan at pagkakaisa bilang isang bansa. Ito'y nagbibigay din sa kalinangang Tagalog na siyang nagbibigay buhay sa pagka-Pilipino at nagpapakita ng pagkakaiba natin sa ibang kultura. Marapat na maging bintana natin ang kulturang nasyonal tungo sa labas. Ang kalinangang bayan naman na nakaugat sa mga kalinangang etnolinguistiko at sa karanasang pambansa ay ang magiging salamin at bukal ng ating loob. Kaya naman, ang pagpapalaganap ng Pilipino sa edukasyon, agham, politiko, pagsasaayos ng sistema at pagsusulong ng mga institusyong nagtataguyod ng kalinangang bayan ay mahalaga para sa pagbuo ng isang kabihasnang pambansa na may pantayong pananaw. Ngayon, may sandata ka na ng karunungan. Huwag kalilimutang piliin palagi ang tayo. Piliin ang Pilipinas. Hindi lamang bilang isang bansa, kundi bilang ating tahanan. Ito'y hindi lamang pagpili sa mga magagandang tanawin at lugar, kundi pagtangkilik at pagsulong ng kultura natin. Piliin ang tayo. Piliin ang pagsulong ng sariling pagkakakilanlan. Ang pagtaguyod natin sa pantayong pananaw ay pagbibigay halaga natin sa bawat kahulugan ng pili sa Pinas.